The San Miguel Corporation Consortium is the winning bidder for the rehabilitation of the Ninoy Aquino International Airport or NAIA. For more details, we have Gerard de la Peña of News 5. What's the latest, GDP? Well, Jovi, Bok, today the Department of Transportation officially announced that they have already awarded to the consortium of San Miguel Corporation and SAP and Company the winning bid for the privatization of the operations and maintenance of the Ninoy Aquino International Airport. So this would mean para sa ating tayong mga pasahero, in 3 to 6 months ay makakakita na tayo ng mga konting pagbabago sa airport dahil by that time ay magsisimula na rin mag-assume ng role itong kumpanyang ito para sa pagsasaayos ng ating airport. Ang sabi ng mga opisyal ng DOTR, kailangan daw talagang i-privatize yung operations and maintenance nitong ating premier gateway, yung pangunahing paliparan natin dito sa Pilipinas. Katulad ng ginawa nila sa Clark International Airport and also sa Mactan Cebu International Airport. Dahil, of course, meron namang capability ang ating pamahalaan, pero mas maraming capability itong mga private groups. Mas marami silang funds para i-sustain itong mga gusto nating maging improvement sa ating mga airport. Isa rin promise ng Department of Transportation ay walang mawawalan ng trabaho sa mga employees ngayon ng Manila International Airport Authority, pero may mga matatransfer daw na mga personnel na involved sa operations doon sa consortium ng San Miguel and SAP and Company Consortium. At yung iba naman ay matitira doon sa regulatory functions ng MIAA. Pero itong union ng mga empleyado ng MIAA, meron silang konting duda dito sa hakbang na ito ng DOTR. Kasi sinasabi nila, they were never consulted about this move. They were not given the copies of the terms of reference and also the documents pertaining to the concession agreement. At ang isa pang kinakatakot nila dito, yung worry nila, is kapag na-transfer sila doon sa consortium, kailangan nilang mag-undergo doon sa 6 months na probationary period. Pero paano pag hindi nagustuhan yung kanilang performance? So, that would mean mawawalan sila ng trabaho, especially given that marami doon sa mga empleyado ng MIAA ay medyo may edad na at hindi na rin ganun ka-capable maghanap ng trabaho. Isa pang worry dito, Jovi, Bok, ng mga stakeholders ng ating airport, dahil sa laki ng kapital na ibubuhos dito ng San Miguel Corporation, I think, if I'm not mistaken, it's around 122.3 billion in capital expenditures, hindi may iwasang pagtaas ng certain fees. Ilan dyan sa mga fees na yan, yung navigational fees, yung landing fees na binabayaran ng mga airline and among many others na maaaring mag-translate to higher fares para sa ating mga pasahero na sumasakay at gumagamit ng NAIA. Jovi po. Bok, just to be clear, no, we're talking about privatizing the operation and the maintenance of NAIA. We're not talking about privatizing NAIA itself. That's right, Bok. Ang mapaprivatize lang dito ay yung operations and maintenance. Ibig sabihin, yung pagpapatakbo ng day-to-day operations at yung pagpapapanatili ng kaayusan ng loob ng terminal. Yung mga terminal natin, yung mismong paliparan natin, ay pag-aari pa rin ng pamahalaan ng Pilipinas. At lahat ng terminal na pinag-usapan dito from 1 to 4, is that correct? Sorry. 1 to 4, yes. Terminals 1 to 4, yan ang hahawakan ng private consortium. Okay. Yung nabanggit mo po kanina, possibly 122 billion to be invested by the San Miguel Group in this venture. Papatak lang ba yan sa ticket o pati sa mga terminal fees? I mean, how are they planning to spread this out? That's a huge amount of money. And I suppose they don't wanna... kung ganyan kalaking pera yung babagsak mo, ayaw mong patagalin bago ma-recover yung iyong investment. Well, Bok, yung 122.3 billion pesos na pinag-uusapan dito, that's spread out for at least 15 years. Kasi yung concession period dito, meaning yung kontrata nitong San Miguel Corporation and SAP and Company ay 15 years minimum. Kapag okay yung performance sila, may extend to another 10 years. So, itong 122.3 is spread out through all those years. At ang pwede nating makita dito ay yung mga improvements sa airports. Ang isang nabanggit sa atin ng DOTR and also sa isang statement din that was sent to us by the San Miguel Corporation is yung pagmo-modernize
ng ating airport and pag-harness ng new technologies so that operations will be much more efficient and faster inside the terminal. Now, yes, it's really a concern that this can translate to higher terminal fees as well as the fees that are being paid by the airlines to the private concessionaire. Mok, sorry, Sige. medyo malikot ang utak ko eh. Kasama ba dyan kung sakali yung yung maintenance ng power supplies? Kasi lagi nag-shutdown. Yeah. For example, yung pagbili ng bagong UPS, sana hindi na sa Lazada. I'm just joking. Hindi kasi makalimutan ni Ed yun. Yeah. Okay. You don't remember that, di ba? Yung UPS, ito lilinawin natin ha, yung issue ng UPS na naranasan natin noong January 2023. Si GDP nag-cover din, siyempre. Yeah. Na alalahanin natin, nagsara yung airspace ng Pilipinas dahil sa pagpalya ng UPS. Yung UPS na yun ay hawak ng Civil Aviation Authority of the Philippines o CAAP at hindi ng MIA. So ang nagka-problema noon ay yung control tower na hindi rin hawak ng MIA, hindi hawak ng CAAP. Okay. Sige, naku, so, paano yun? Teka, sorry. Sige. I understand. Pero paano yun? That's, of course, malaking project itong NAIA rehab. But like you mentioned, maraming moving parts yan, maraming elements yan na hindi lahat hawak ng NAIA. Yeah. May hawak ang CAAP, may hindi hawak ang CAAP. Paano tayo makasiguro na? Baka mamaya, parang ang concern mo, Ed. Ang ganda-ganda ng airport mo, may walang kliyente. Tapos meron parang palang aberya. Yeah. Isa dun sa mga nakita, speaking of kuryente ha, di ba for a time nagkakaroon din tayo ng problema sa kuryente sa NAIA. I think that was in Terminal 3, yung problematic. Kasi yun yung hiwalay yung generator set nila Tapos minsan pumalya, nag-brown out sa Terminal 3. Yun ang hahawakan ng bagong concessionaire. At hindi yung sa CAAP. Okay. Ang mensahe kasi na naagaran ng mga lawmakers, specifically ng ilang senators including Senator Grace po, na they welcome this development pero sana daw hindi ma-disappoint ang mga Pilipino. So yun ang kanyang statement, GDP. So ang malinaw ba, tama ba yung intindi ko sa explanation mo kay Ed na itong consortium na ito, yung San Miguel Corporation plus yung partners sila, will be focused on rehab ng facility, tapos parang yung kumbaga yung look, tama ba? Sa kanila yung look? In a way, yes, Joby. Kasi ang naipangako, yung performance actually ng DOTR when they called for participants ng bidding nitong rehabilitation ng NAIA, ang minimum lang na isinet ng DOTR is dapat maging efficient yung operation, mabilis yung mga processes, kumbaga ng aircon, escalators, elevators, and all those things. Ngayon, yung proposal ng 4 na nag-bid dito sa project na ito, they said they will be doing expansion. Meaning, yung mismong structure ng ating mga terminal, babaguhin nila kung dadagdag sila. Okay. Yun. Kaya syempre, kaya ako makulit doon, Ed, kay GDP. Kasi syempre, ito lagi ko sinasabi, si GDP pag nag-STL, alam niya to, sinasabi ko lagi na ang isa sa mga parang kawalan ng mga airports natin, specifically yung NAIA na 4, ay upuan para sa mga pasahero. No? So kanino yun mapupunta? Sa kanila ba yan? Dito sa bagong consortium na ito o sa mag-take over na yung San Miguel? Or ibang tao ang naka-assign dyan, GDP? Tama yan, Jovi. Yung big pagsisiguro na may sapat na mauupuan yung mga pasahero habang naghihintay sa loob ng terminals natin. That also falls on the private concessionaire. They have to ensure that people are comfortable inside the terminals. GDP, I'm wondering lang if it's too early to ask you. I know you probably don't have a hard figure yet. Pero do they have any idea kung by around magkano posibleng itaas ng whether it's terminal fees or yung plane fares? I know, like I said, I don't think you have a hard figure yet, pero percentage-wise, may tansya na ba sila? Tanong ni Ed kung aaray daw ba siya para bayad sa... Magkano ba ngayon? 1.5 ba ngayon? Ang 1.7 ba? Tama ba ako? GDP, nakalimutan ko na, sorry. Kakabiyahe ko lang, hindi ko na matandaan. I think nasa almost 1.7. Oo, mga ganun. Actually, that's a very valid question, kasi syempre,
gaganda itong ating terminal, but at what cost, di ba? So, Yeah. valid na concern yan. Pero kung magkano, wala pa tayong hard figures kasi right now, i-deliberate pa nila kung magkano talaga. In fact, nagkukay tayo ng document. February 12 ay nagkaroon sila ng public consultation with the stakeholders, with various stakeholders ng natin, ng paliparan natin, tungkol dito sa mga proposed increases na yung mga nabanggit ko kanina, navigational fees, ganyan. Wala pang hard numbers, but definitely may pagtataas at apektado tayo ditong mga mahilig mag-travel. Kailangan. Kaakibat yun ng development to, Ed. Pero yun nga, tama si Ed, siguro dapat yung halaga na akma lang din. It's of course always striking the balance Yes. between a beautiful terminal versus a terminal you can afford. That's true. Ito rin, maidagdag ko lang din, Joey Bok. Bukod doon sa pagpasok ng bagong private operator, sabi sa atin ng DOTR, we should also keep in mind na last time that they increased their fares was in April 2000. So that was 24 years ago. We were overtaken by inflation already. So it's just about time that we increase the rates. Sorry, you're talking about plane fares or you're talking about terminal fees? Both. 24 years na pala. Yes. Okay. So, Wait. Linawin ko lang, yung plane fares, maraming component yan. Yes. Kasama na dyan yung navigational fees na binabayad ng mga airline sa airport. So, it's a part of it. Okay. Gerard de la Peña, maraming salamat for joining us this Thank you. afternoon.